pangalan ng kalye ang pinapalitan. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan to. Yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin. Wow. Meron din tayong modern day Judas. Ang kumanlong sa kay Joel Villanueva is Escudero ay itong grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, pero ngayon ay trinidor lang po nila. Mga Judas estas Barabas! Di bali nang kamuhian siya ng mga Pilipino at ng mga members ng JIL at traidorin niya yung kanyang mga kasama sa Senado. Basta ang importante, safe siya. Marked safe. Oh. Ibig sabihin, talagang pumasok ka dyan kasi lumipat ka. Traitor ka talaga. Tamang-tama pang 13. Nung weekend pa lang, alam na natin na babaligtad itong Judas Villanueva na ito. Nagturo tayo ng magandang asal. Nagturo tayo na hindi magnakaw. Nagturo tayo ng magagandang gawain. Pero mismo leader, hindi magawa. Yun what's up mga Jeprox? Kumusta po kayong lahat? Ayos ba tayo dyan? It's your boy Jepoy na naman nagbabalik. Ito masasabi ko lang tungkol dito sa mga nangyayari ngayon, dito sa pagbaliktad daw ni Brother Joel Villanueva, Brother Joel, Senator Joel Villanueva. Ako kasi masasabi ko doon, parang hindi naman kasi, parang sobra naman po yung yung tawagin natin siyang traitor kasi aware naman tayong lahat na alam naman nating lahat na si Senator Joel tila ginigipit di umano, 'di ba? Sinabi naman 'yun ni Senator Alan Peter Cayetano na yun nga, bagaman hindi siya nagsabi ng pangalan sa natatandaan ko, ayun nga, na alam natin na mayroong ginipit at mayroong lilipat. So sino ba yung mga lumipat? Di ba si Senator Joel nga lumipat. At ayun, kaya nagkaroon tayo ng clue about doon. So para tawagin siyang nag-traitor, parang sobra naman ata. Para sa akin kayo, nasa sa inyo yun kung ganun yung nyo, pero sa akin kasi parang kawawa naman ata masyado yung mama para tawagin nating traitor. Pero alam nyo guys, para sa hindi nangangahulugan na tama yung ginawa niya. Kasi syempre nasaktan tayo dun umasa tayo na hindi niya tayo umasa tayo na papanigan niya tayo regardless kahit gipited man siya or whatsoever. Kasi kagaya ng vlog ko nung nakaraan, sa mga nakapanood, sabi ko 'di ba, hindi siya babaliktad kasi sabi niya Christian daw siya. Umasa tayo doon sa na yun, kumbaga yun yung pinanghawakan ko kasi pag sinabi kasing Christian, may paninindigan, tapat sa salita. Ayun, pag kasi Kristiyano dapat tapat ka sa salita. Baka kasi mahal lang niya yung kongregasyon nila, kaya or baka maaring isa yun sa ipinanggipit sa kanya. Alam naman natin yun na napanood, nasaksihan natin yung ginawa sa KOJC, di ba? Hindi natin masabi, baka mamaya isa yun sa mga ipinangbabanta sa kanya. Di umano, kasi di ba alam naman natin, di umano ay ginipit sila yung KOJC dahil sa pag nila sa gobyerno, di ba? Alam naman natin yung lahat. So kung ganun yung yung dahilan ni Senator Joel, parang naman yun. Parang sobrang hirap talaga para sa part niya na magdesisyon para doon. Pero sa akin, kung total nandiyan ka na rin lang, Senator Joel, total nandun ka na rin lang sa part na yun, dapat sana pinanindigan mo na. Hindi ko sinasabing tama yung ginawa mo, pero kasi kasalanan mo naman kasi kung ba't ka umabot sa ganyan. Alam mo kung bakit, Senator Joel?
kasalanan mo kasi ini-involve mo yung miyembro nyo sa politika, which is dapat hindi ganon. Iba kasi yung usapin sa politika, iba yung usapin sa pananampalataya. Dapat pagka usaping pananampalataya, dapat usaping pananampalataya lang. Huwag mo na samahan ng Biblia kasi, ay ng politika. Sinasamahan mo kasi ng politika eh. So ayan, tuloy yung mga miyembro nyo nangapit doon sa sinasabi mo sa paninindigan nyo. Kaya ayan, tuloy ang mangyayari niyan, baka talaga mag-exodus yung mga yung mga miyembro nyo. Pastor Kibuloy naman, hindi naman kasi siya politician eh. Alam naman natin lahat, tinulungan niya si PRRD na na yun nga, mabawasan yung mga NPA dito sa bansa. Malaki naitulong ni Pastor Kibuloy. Yun nga lang, dahil sa ganung sistema ni Kibuloy, ayan na inusig ngayon siya. Kaya Senator Joel, kung ano man yung sinasapit mo ngayon, kasalanan mo talaga yan. Dapat hindi mo in-involve yung yung kongregasyon nyo sa politika, kasi hindi kailangan. Dapat pagka-usaping pananampalataya, usaping pananampalataya lang. Sinasamahan nyo pa kasi ng politika. Dapat kung politika, labas ng nyo yun, pag-usapan nyo sa labas. Tsaka ewan ko sa'yo. So yun, kaya nakakalungkot lang kasi wala na. Yung pinanghahawakan na lang natin sana na 13, na Brave 13 na sana na tinawag natin, wala na. Hindi na natin sila pero hindi natin masasabi, baka meron pa namang pag-asa. Kasi hindi natin alam kung ano yung ilalabas ng bukas, di ba? Malay nyo naman, merong milagrong mangyari. Kasi para sumuko kagad, napakaaga pa. Tsaka yun, hanggat nakikita natin na lumalaban yung katwiran, may pag-asa tayo. Wag lang tayong basta-basta susuko. Ipaglaban natin yung katwiran sa tamang paraan. Yun lang, kasi mali talaga yung Senator Joel kaya ayan, tuloy. Pero sana talaga nanindigan ka na lang, para kasi sa ganun sasamahan ka sigurado ng mga membro mo. Tingnan mo yung KOJC, kasama nila yung membro nila kahit na nakakulong na yung si Kibuloy sama-sama pa rin sila sa nila. Ikaw, anong ginawa mo? Tinalikuran mo yung sambayan ng Pilipino, tinalikurin mo rin yung mga membro mo kasi in-involve mo sila So, kasalanan mo yun. Siguro ganyan na lang, bahala kayo dyan. Anong klaseng simbahan ang nililid ng isang tao na magnanakaw? Di ba?